Kagabi ba, Estoy? Umalis ka na naman. Hinanap kita sa tabi ko, pero wala ka. Pambihira. Sumama ka na naman ba kay Dambo? Naguwa ng kalakal? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin na lalabas ka. Hindi po, Tang. Hindi po kami nanguha ng kalakal. Pasensya na rin po kung hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Humihilik na po kasi kayo kagabi. Nakakahiya naman po kung iistorbuin ko po ang pagtulog nyo. Kung ganon, saan ka nga pumunta? Hating gabi na gala ka pa ng gala. Hindi ang gawain na matilong bata, pambihira Nanguha lang po kami ng tipaklong, Tang. Para po sana pang pulutan natin mamaya habang tumatagay po tayo ng tuba. Aba, ayos na bata ito Hindi mo man lang inisip sa katigasan ng ulo mo. Mamaya umaaligid na naman pala mga aswang. At saka anong pinagsasasabi mong iinom ka ng tuba? Hindi po ba? Nangako po kayo na iinom po tayo ng tuba ngayong Sabado. Wala naman pong pasok bukas dahil linggo. Pwede tayo maglasing. Hoy, ikaw, Estoy. Magtigil ka, Pinatikim lang kita ng konti nung kamakailan. Parang gusto mo ng araw-arawin, ba? Hindi maganda sa bata ang umiinom ng tuba. Hindi ka pa pwede ron. Tatang naman Ikaw nga araw-araw kang umiinom Hindi naman ako nagre-reklamo. Ba't sasagot-sagot ka pa talaga, Lasinggero ka yata paglaki mo Ang bata-bata mo pa Alak lang nasa isipan mo. Kung ganon, mana po ako sa inyo, Tang. Biro lang po. Pero Tatang, sayang naman yung mga nahuli namin ni Dambo na tipaklong kung hindi naman natin makakain. Hindi masasayang yon. Uulamin na lang natin mamayang gabi. Prituhin mo. Totong naman, masarap yun kapag may kasamang tuba. Huwag ka na magreklamo. Sinabi na bawal sa'yo at tuba Gusto mo maghampasin kita nitong bastok ko? Ano ba naman yan? Minsan lang naman Umayos ka, Intindihin mo nga yung kagustuhan mo, Estoy. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin kapag nalaman nilang hinahayaan kitang umiinom ng alak? Kung ako sa'yo, ay maghain ka na riyan na makakain na tayo. Bilisan mo at ako'y gutom na. Tanghali na kasi kung gumising. Ito na nga po, tatayo na. Padabog na tumayo si Estoy sa kawayang upuan at napapapadyak pa na tumungo sa kusina. Tinatamad man ay wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng kanyang lolo na si Tatang Buntoy. Nais niya sanang gawing pangpulutan sa tuba ang mga nahuling tipaklong kagabi. Ngunit salungat si Tatang Buntoy sa plano nito. Gayong bata pa siya at hindi maganda sa 10 taong gulang ang panay antagay ng alak. Si Tatang Buntoy at Estoy na lamang ang namumuhay sa kanilang maliit at payak na barong-barong. Balo na si Tatang Buntoy sa kanyang asawa. Mga 10 taon na rin ang nakakalipas. Habang si Buntoy naman ay anak ng isang ulikba na dating kapitbahay ni Tatang Buntoy. Matapos manganak ay basta na lamang itong iniwan sa tabing ilog. Tila ba intensyong abandonin. Mabuti na lamang agad na nakita ni Tatang Buntoy ang sanggol. Kaya hindi ito napahamak. Siya na rin ang nag-aruga at nagpalaki sa bata. Simula ng iwan at lisanin ng ina nito ang baryo. Bagamat hindi sila biniyayaan ng anak dahil sa karamdaman ng yumaong asawa, itinuring ni Tatang Buntoy na isang biyayang handog ng langit ang pagdating ni Estoy sa kanyang buhay, na parabang isa itong sagot sa matagal na niyang panalangin. Hoy! Bilisan mo na riyan, Estoy! Maghain ka na! Huwag ka na kukupad-kupad! Ito na nga po, Tang, naghahain na. Ano po ba kasi yung ginagawa nyo? Nagdilinis ka na naman ng diamante mong hindi naman masangla-sangla. Habang naghahanda ng almusal, hindi sinasadyang natabig ni Estoy ang isang mangkok na babasagin. Mabilis itong nahulog
at bumagsak sa sahig. Kumalat ang mga piraso sa kanyang paanan. Ang isa sa matutulis na bubog ay tumusok sa kanyang balat na agad na nag-iwan ng matinding kirot kasabay ng pag-agos ng masaganang dugo. Aray ko! Aray! Tatang Buntoy, ang sakit! Tang, halika muna rito sa kusina! Dali! Bakit? Ano ba yun? Anak nang, ano na naman kasi yan? Pumalahaw si Istoy sa sakit habang pinagmamasdan ang paa na umaagos ang dugo. Dali-dali namang lumapit si Tatang Buntoy sa apo at sinapo ang paa nitong nasugatan gawa ng bubog. Asos! Napakaliit lang pala sugat eh. Malayo sa bituka yan. Itigil mo na yung pag-iyak mo. Para kang bakla. Pero tatang, ang dami po kasing dugo, tignan niyo. Oh. Baka po maubos ang dugo ko. Ay, nako apo. Hindi ka mauubusan basta ng dugo sa ganyang kaliit na sugat. Tignan mo nga. Parang kurot lang yan eh. Para kagat lang ng langgam. Ang dami po talagang dugo eh. Nakakatakot po, tatang. Ay, nako. Wala pa yan sa kalahati ng mga dugong dumanak sa akin nung ako'y nagtatanggol sa baryo laban sa mga dilalang ng dilim. Aba, kung sa ganitong sugat natatakot ka na, paano pa kaya kung haharap ka sa mas matinding panganib? Ano po? Ano po bang ibig din sabihin, tatang? Abay, paano kita gagawin tagapangalaga ng mutya at ng medalyon kung ganyang kakaduwag? Ang tagapangalaga, apo, hindi lang basta matatag. Dapat marunong din magpigil ng takot. Hindi dapat bahag ang buntot. Ano pong sabi niyo, tang? Mutya at medalyon? Ano po ba yun? Saan naman po yun gagamitin? Oo, ang mutya at ang medalyon. Sa ngayon, mabuting huwag mo munang malaman. Bata ka pa para maintindihan ang mga bagay-bagay. Marami ka pang kakainin bigas. Ipaliwanag mo na lang po, tang. Malay niyo naman po, maintindihan ko. Hindi naman po siguro mahirap intindihin, hindi po ba? Hindi nga mahirap intindihin, pero mahirap paniwalaan. Kaya't huwag ka nang mapilit pa, apo. Dahil sasabihin ko rin sa iyo ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman at matutunan sa tamang panahon. Opo, pero tang, hindi naman po siguro masamang matakot, di po ba? Wala namang masama na matakot, Istoy. Ang bahalaga, kahit natatakot ka, lumalaban ka pa rin. O siya, saglit lang at ikukuha kita ng dahon ng malunggay para tumigil ng pagdurugo niyan sugat mo sa paa. Sige po, tatang. Bumalik po kayo kaagad, ha? Naiwan si Istoy na nakasalampak sa sahig, hawak ang kanyang paa na nasugatan, habang si Tatang Buntoy naman pansamantalang lumabas para kumuha ng dahon ng malunggay sa kapitbahay. Hoy! Ano yan, ha? Hoy, kawatan! Umalis ka nga riyan! Isang mariing tinig ang nagpatigil kay Tatang Buntoy habang pumipitas siya ng malunggay na gagamitin sa sugat ni Istoy. Napahinto siya at agad na lumingon. Nasilayan niya ang isang lalaking nasa 50 na pataas. May bahagyang maputing buhok at isang malaking peklat sa muka na bahagyang natatabunan ng mahaba nitong buhok. Bago sa paningin ni Tatang Buntoy ang lalaki, hindi niya ito nakita kailanman sa baryo at hindi rin pamilyar sa kanya. Teka, sino ka? Bago ka yata rito sa baryo namin. Ako si Unyok. At sandali, ikaw ang dapat tanungin ko ng ganyan. Sino ka ba? At bakit mo ninanakaw ang malunggay na tanim sa bakuran namin? Hindi ka man lang nagpapaalam, ha? Basta-basta ka nalang kumukuha. Kawatan! Bakuran niyo? Hindi ba't si Meldang nakatira sa bahay na yan? Pwes, hindi na ngayon. Kami na ngayon ang nagmamayari ng bahay at lupain na to. Wala na kayong karapatan na mamitas na kahit na anong tanim dyan.
Napaka makasarili mo naman. Kakasalta mo pala dito sa baryo ganyan na agad ang asta mo. Hindi mo naman siguro mauubos lahat ng talbos ng malunggay na yan, ano? Aba, ikaw na nga itong walang paalam na namimitas. May gana ka pang magsalita ng ganyan. Ang kapal na nga ng mukha mo namang himasok sa lupa namin at mamitas lang hindi sa'yo. At ngayon, magmamataas ka pa. Noon pa man, kahit sino rito, pwedeng humingi o mamitas ng konting gulay. Ganun na nakasanayan dito sa amin. Nakasanayan nyo? Ibang tao na nakatira rito ngayon. Hindi lahat ng kaugalian nyo ay susundin ko. Ang sakin, kung anong sakin, akin. At wala ni isa ang makikialam. Kung talagang gusto mong tanggapin ka ng mga tao rito, matuto ka sana makisama. Hindi uso ang paghahari at pagiging sakim sa baryo namin. Hindi ko kailangan ng pagtanggap nyo. Basta malinaw, dito sa lupang to, ako ang masusunod. Kaysa lumala pa ito, mabuti pang makaalis na lang. Salamat na lang sa'yo. Mabuti pa nga. Wag na wag ka nang tumapak dito Kung hindi, talagang may kalalagyan ka. Si Raulo. Habang tinatahak ni Tatang Buntoy ang daan pauwi sa kanila, hindi pa rin siya makapaniwala na muntik na niyang makasalpukan ang bagong saltang kapitbahay dahil lang sa simpleng malunggay. Napailing na lamang siya at napatawa ng mahina sa isipan. Abala siya sa pag-iisip nang bigla siyang mapahinto. May malakas na bumangga sa kanyang bandang tagiliran. Napaatras siya ng bagya at napatingin. Si Dambo pala, ang kaibigan ni Istoy. Aba, Dambo! Para ka may hinahabol Muntik mo na akong itumpa. Naku, pasensya na po tatag Hindi ko po kayo nakita Ayusin mo ang lakad mo, iho. Hindi lahat ng daan ay para sa habulan. Saan ba ang punta mo? Sa bahay po nyo. Simula na po ba ng inuman ng tuba? Nahuli po ba ako? Ayon! Kaya ka ba nagmamadali dahil akala mo may inuman ng tuba sa bahay namin? Opo. Inaya po ako ni Istoy kagabi. Magiinom daw po kayo dahil wala naman pong pasok bukas. Pwede ho ba makiinom din? Nagpaalam naman po ako sa tatay at nanay ko. Kayo talagang mga bata kayo. Kung makapagsalita kayo, akala nyo ang tuba ay parang tubig lang. Tatang, tikim lang naman po Hindi ko naman po uubusin lahat. Saka minsan lang naman po. Para makasama ko rin po si Istoy. At isa pa po, tuba lang naman yun Nako, Dambo. Huwag mo binamaliit ang alak, kahit ang tuba. Kapag sumobra ka, siguradong iikot ang paningin mo. Kayo pa namang mga kabataan ngayon Masyado kayong padalos-dalos. Pero gusto ko rin po maranasan, kahit isang tagay lang po. Ganito na lang. Kapag marami na ang maaani kong nyog sa bukid, saka kita patitikimin. Ganun po ba? Di matagal-tagal pa po pala bago ako makainom. Pero sige ho, tatang. Pero talaga bang pinayagan ka ng tatay at nanay mo na uminom ng tuba sa bahay namin? Ano po kasi? Opo, pinayagan po ako. Itatanong ko sa nanay at tatay mo bukas kung totoo yan sinasabi mo. Biro lang po. Hindi po talaga ako nagpaalam. Alam ko naman kasi na hindi po ako papayagan Kaya po sana tatang, wag niyo na lang po sabihin kay nanay at tatay. Siguradong makakatikim po ko ng hagupit na sinturon ni tatay nito Yun naman pala Sa susunod, huwag ka magsinungaling, Dambo. Hindi maganda na sinasanay mo sarili mo na nagsisinungaling. Hindi ibang tao ang niloloko mo, kundi sarili mo rin. Opo, pasensya na po. Gusto ko lang po talaga sana tumikim ng tuba. Sabi po kasi ni Istoy, masarap po yun at matamis-namis pa. At parang sumisipa po sa sikmura. Sige, sa susunod. Kung marami-rami na ang napatulo kong tuba sa tanim kong nyugan sa bukid, patitikimin ko kayo. Sayang naman, kumuha pa naman sana ako ng niluto ni nanay na ginitaang tulingan. Dagdag sa pulutan sana.
Dalin mo na lang yan at iulam sa inyo. At umuwi ka na rin, Dambo. Hindi pwedeng gumala si Istoy ngayon. Hindi siya makalakad. Ano ho? Bakit? Ano po nangyari kay Istoy, Tatang? Basta, hindi na siya makakalakad pa. Siguro, dala na rin ng sobya niyang gala na kahit hating gabi nasa kalsada pa kayo. Kaya po pala, may dala kayong malunggay. Para kay Istoy pa lang pinamitas nyo. Oo, gano'n na nga. Kaya dapat, hindi puro laro at paglalagalag ang inaatupag nyo. Kung ayaw mo magaya kay Istoy na hindi na makakalakad, iwas-iwasan mo ang paggagala. Opo, Tatang. Naiintindihan ko po. Oh, bakit para naluluha ka yata, Dambo? Wala po. Naaawa lang po ko sa kaibigan ko eh. Kawawa naman po pala si Istoy. Hindi na siya makakalakad kahit kailan. Kaya nga ang hiling ko na wag na kayong panay alis at kung saan-saan kayo napapadpad kahit hating gabi na. Opo, Tatang, pangako po. O sa Tatang, mauna na po ako. Alagaan niyo po na mabuti si Istoy ha. Babalik na lang po ako bukas. O sige, mag-iingat ka sa daan. Huwag takbo ng takbo. Baka madapa ka. Sige po. Ay, nako. Uto-utong bata. Kay laki-laki ng katawan Kay liit-liit ng utak. Ay siya, baka hinihintay na ako ng apo ko. Baka uwi na nga. Isang saglit lamang din ay nakauwi na si Tatang Buntoy sa kanila. Naabutan nito si Istoy na nakasimangot na naghihintay sa kanya sa kusina. Bakit ang tagal mo naman, Tatang? Nainip na akong kakahintay sa iyo Nanuyo na rin ang dugo sa paa ko. Tignan niyo po. Ay, nako. Muntik pa kaming magpang-abot ng bago nating kapitbahay. Abay, pero mo napakadamot naman kasi sa malunggay. Ano po nangyari, Tang? Wala. Umuwi na lang ako kaysa naman lumala pa ang sitwasyon. Mahirap makipagtalo sa mga taong makitid ang isipan. Sana po tinuruan niyo po ng leksyon para magtanda. Hayaan mo na yon. Mas mabuti pa rin ang pagpapakumbaba. Kaya bilib po ako sa inyo, Tatang Ang bait-bait niyo po. Ay, naku, tama na nga ang pambobola mo. Akin na ang paa mo. Nang magamot na natin yan. Tatang, dahan-dahan lang po Masakit pa Siya nga pala. Nakasalubong ko si Dambo sa daan. Inimbitahan mo pala talaga na uminom ng tubarito sa atin, Ang galing mo rin talaga, no? Aray, Tang, hinay-hinay lang naman po. Nasan po pala si Dambo? Bakit hindi niyo po kasama? Pinauwi ko. Ang sabi ko, hindi ka na makakalakad pa kahit kailan. Yun. Mukhang paniwalang-paniwala ang damuho. Nakakatawa talaga dahil naluluwa pa nga siya. Si Tatang talaga, Baka natakot po yun. Mabuti nga yun nang maiwas-iwasan nyo ng paglalagalag yung dalawa dahil hindi na ako natutuwa na gabi-gabi na lang nawawala kayo sa bahay. Hindi rin maganda na hindi ka nagpapaalam sa akin. Hindi na po mauulit yun, Tatang. Abay, dapat lang. Huwag ka rin pala munang sumama sa akin na manguha ng palakang bukid sa palayan Iwasan mo munang mababad sa maruming tubig ng sugat mo nang hindi maimpeksyon yan. Pero Tang, gusto ko po sana sumami. Hindi po ba ang sabi nyo, marami ka ngayong customer na naghahanap ng palakang bukid? Kung kasama mo ko, marami ang mahuhuli natin at may hahatid po sa kanila. Tumigil ka nga, Istoy. Ikaw ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Ipahinga mo na lang ang paa mo rito sa bahay. Oo na po. Pero sasama ako, Tatang Buntoy, sa susunod na mangunguha ka ulit, Oo. Sa susunod na linggo na ako mangunguha ulit. May trabaho akong gagawin. May kailangan akong tignan at asikasuhin sa bukid sa susunod na araw. Kaya wala akong panahon para manghuli ng mga palaka para dalhin sa mga customer natin. Di, kami na lang po ni Dambo mangunguha, Tatang. Hindi na. Baka kumapano pa kayo ron sa bukid Lalo na't bali-balita ngayon na gumagala na naman daw ang mga aswang. Hindi naman po totoo ang mga aswang, Tatang Hindi ka naniniwala dahil hindi mo pa nakainkwentro. Pero sa oras na makita mo ng harap-harapan,
Aba, ewan ko na lang. Kung hindi ka magkandaihi dyan sa salawal mo. Grabe ka naman, Tatang. Hala, sige. Tama na at satsat at kumain ka na. Matapos mo rin kumain, hugasan mo mga pinagkainan na. Ako naman ay aakyat sa bukirin. Ikaw na rin ang bahalang magluto ng hapunan natin. Yung tipaklong na nahuli ni Dambo, iprito mo na lang. Bilhan mo na lang ng mantika. Opo, Tang. Pagsapit ng alas 6 ng dapit hapon, nang lumabas si Istoy upang bumili ng mantika sa tindahan, kumagat na ang dilim at medyo malayo-layo rin ang kanyang lalakarin mula sa kanilang bahay patungo sa tindahan. Dahil ng mga oras na yon, sarado ang malapit na tindahan sa kanila. Tanging maliit na ilaw mula sa kanyang lighter lamang ang kanyang gamit, ngunit sapat na yon para maaninag niya ang daraanan. Napahinto si Istoy sa paglalakad nang bigla siyang makarinig ng sunod-sunod na pagsitsit mula sa di kalayuan. Nagsimula siyang gapangan ng takot at unti-unting nagsitaasan ang balahibo sa kanyang braso. Pinilit niyang igala ang paningin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Tanging ang madilim na daan at mga dahon na bahagyang gumagalaw sa mahinang ihip ng hangin lamang ang sumalubong sa kanyang paningin. May tao ba riyan? Sino ka? Hindi ako natatakot. Hoy, Istoy! Tingin dito sa taas, Istoy! Nasa taas ako ng puno! Dambo? Hala, anong ginagawa mo riyan sa taas ng puno ng mangga? Wala naman. Nagdanakaw lang ng mga mangga. Tignan mo, Istoy. Nakaisang supot na ako. Huwag ka maingay. Patay ka kapag nahuli ka ng tatay mo. Siguradong bugbog na naman ang aabutin mo niyan. Sira, si tatay nga nag-utos na nakawin ko mga bunga ng mangga rito eh. Ano ka mo? Totoo? Bakit naman? Malabo naman yung sinasabi mo. Saglit nga muna at bababa ako para hindi tayo nagsisigawan. Dahan-dahan ka lang ha, mag-ingat ka. Mamaya bigla kang Carmine sa pagnanakaubot, mahulog ka pa dyan. O ayan, nakababa na ako ng ligtas at walang kahit isang galos. May bonus pang isang supot na mangga. O di ba ang galing ko? Pambihira, hindi ako makapaniwala na sarili mong tatay ang nag-utos sa'yo na akitin mo ang punong yan at nakawin ng mga bunga. Nainis kasi si tatay sa bagong saltang kapitbahay natin eh. Hindi mo ba alam na ang ilang mga lupa dito sa baryo natin ay binili na nila? Kaya yun, pinagdadamot na nila ang mga tanim. Nahulog ng isang mangga rito kanina tapos pinulot ni tatay. Aba, akalain mo, pinagsalitaan na kagad ng masama ang tatay ko na keso patay gutom daw. Anong nangyari? Nagpang-abot ba ang tatay mo at yung bagong may-ari ng lupang to? Munti ka na silang magsuntukan. Hinagis kasi ni tatay sa mukha ng may-ari nitong lupa yung balat ng manggang pinagkainan niya. Alam mo naman si tatay, di ba? Mahilig din sa gulo yun. Lalaban talaga yun. Tama nga ang sabi ni Tatang sa akin ng bagong kapitbahay natin madamot daw. Kanina kasi si Tatang muntik na rin mapalaban dyan sa bagong lipat na yan dahil lang sa malunggay. Kaya nga kung ako sa inyo, nakawin mo rin ang malunggay sa bakuran nila. Tsepuan mo na mahimbing na ang tulog nila. Wala naman silang pwedeng pruweba laban sa inyo dahil tulog na nga sila eh. Ewan ko sa'yo, Dambo. At isa pa, huwag mo nga akong igagaya sa'yo. Malilintikan lang ako kay Tatang kapag ginawa ko yun, no? Yan ang problema kay Tatang eh. Masyadong mapagkumbaba at mabait. Oo, hindi kami gaya mo, natuso at pangit ang ugali. Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Pero teka, maiba nga tayo. Akala ko ba, hindi ka na makakalakad kahit kailan? O bakit nakakatayo ka ngayon? Sira, naniwala ka naman kay Tatang. Niloloko ka lang nun. Hindi yun totoo. Ayaw niya lang talaga akong gumala. Yun lang yun. Sayang. Pinagawan pa naman kita kay tatay ng saklay. Sira ulo ka talaga, Dambo. Siya nga pala. May plano sana ako eh. Oh,
Ano na naman ba yung plano mo na yan? Papasukin sana namin ang abandonadong gusali doon sa likod ng sementeryo. Kaso, umatras yung mga kasama ko. Nangihinayang nga ako. Marami kasing kalakal doon eh. Eh kung tayong dalawa na lang kaya ang kumuha ng kalakal doon. O ano, ayaw mo? Dagdag baon din yun. Baka hanapin kasi ako ni Tatang eh. Wala pang sinaing at hindi pa rin ako nakakapagluto ng ulam. Baka mapagalitan na naman ako eh. Ano ka ba? Mabilis lang naman yun eh. Babalik agad tayo. Sigurado ka ba, Dambo? Oo nga, promise. Sandali lang talaga. Bahagyang natahimik si Istoy, nagdadalawang isip kung dapat ba siyang sumama kay Dambo sa pangangalakal o hindi. May takot siyang baka mahuli sila ni Tatang Buntoy. Ngunit may bahagi rin sa kanyang kalooban na naghahangad na sumama. Naiisip niyang ang malilikom na pera ay malaking tulong din na pandagdag sa kanilang gastusin at magiging pambaon niya sa paaralan. O ano, nakapagdesisyon ka na ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Tara na. Sige, sasama ako. Pero siguraduhin mong hindi tayo magtatagal ah. Oo naman. Paano yung mga manggandala mo? Alangan naman na dalhin pa natin yan doon. Malamang hindi, syempre. Iwan muna natin yan dito. Babalikan ko na lang mamaya. O ano pang iniintay mo? Halika na, para makabalik na agad tayo. Tinahak ni na Istoy ang daan patungo sa isang abandonadong gusali. Matagal na itong iniwan at hindi napapakinabangan. Subalit marami pa rin kagamitang naiwan sa loob. Noon ay may nagbabantay pa sa lugar. Ngunit kalaunan ay tuluyan na rin itong napabayaan. Teka, Dambo. Parang kinakabahan ako ah. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Masama ang kutob ko sa binabalak natin na to eh. Hindi ko alam ah. Para bang may nagtutulak sa akin na huwag nang gawin pa ang plano natin? Pambira ka, Istoy, oo. Ngayon ka pa ba aatras? Kung kailan nandito na tayo? Mabilis lang to. Kukuha ka lang ng kalakal tapos ibat na. Isa pa, wala namang magagalit sa'yo kasi wala namang makakakita sa pagnanakaw na gagawin natin eh. Kinakabahan talaga ako eh. Alalahanin mo, marami pa tayong bayarin na kailangan bayaran sa paaralan, di ba? Sayang din yung pera. Tulong mo na lang to kay Tatang Buntoy. Pambihira, oo. Oo na. Sige na nga. Magtiwala ka sa akin, Istoy. Walang masamang mangyayari sa atin. Ganito, mauuna akong pumasok. Tapos sumunod ka kagad ha. Ako na ang pupulot ng mga kalakal. Tapos ikaw ang maglalagay sa sako. O ano, ayos ba? Sige. O tara, halika na. Grabe. Ang dilim dito, wala akong makita ng isa. Ang hina kasi ng flashlight nitong lighter na dala ko. Hindi ka rin nagdala ng sayo. Huwag ka na nga magreklamo. Kapakapain mo na lang. Kahit saan naman sulok dito, maraming kalakal eh. Ang sangsang pa ng amoy sa lugar na to. Parang amoy patay na daga. Nakakasulasok na amoy. Ang sakit sa ilong. Para ako masusukay. Ang arte mo naman. Hindi ako maarte no. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Bakit hindi mo ba naaamoy yon? Malamang naaamoy ko rin. Pero mas mahalaga sa akin ang pera. Alam mo ikaw, mukha ka talagang pera kahit kailan. Hindi naman masyado. Grabe ka naman sa akin. Pero alam mo ba, Istoy? May bali-balita eh. Dito raw kasi tinatapon ng mga bangkay ng mga taong biktima ng karahasan. Huwag mo nang pansinin ang amoy. Basta't mag-focus ka na lang sa goal natin. Siraulo ka pala, Damboy. Kung alam mo na gano'n na pala ang bali-balita dito, bakit pa tayo tumuloy? Gusto mo bang mapahamak tayo? Kailan ka ba matatapos sa walang katapusan mong pagrereklamo, ha? Ikaw talaga. Nandito tayo para manguha ng kalakal, hindi para magdadadakdak ka. Nakakainis ka naman kasi. Tumigil ka na nga para matapos na tayo kagad. Ito na nga oh, kinakapa ko na nga lang eh. Hindi ko kasi maaninag ng maayos. Papatay-patay pa tong flashlight. Nakakabwisit. Teka. Ano ba tong basang nakakapa ko, Istoy? Istoy, halika nga rito. Ilawan mo nga.
Ang lansa eh. Oo, ito na. Nyay! Ano yan, dugo? Ay, ang daming dugo. Sa galing yan. Halika, sundan natin. Teka, Dambo. Ayoko, umalis na tayo rito. Natatakot na ako eh. Huwag kang kabahan. Nandito naman ako eh. O ayan, hahawakan ko na lang ang kamay mo at sabay nating tatahakin ang daan kung saan nagmumula ang bakas ng dugong yan. Huwag na, Dambo. Hayaan na lang natin yan. Hindi naman importante kung saan nagaling ang dugo na yan eh. Huwag ka mag-alala, Istoy. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kabadong hinakbang ni Istoy ang kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga binti habang sinusundan ang bakas ng dugo. Oh, ito yata ang pinagbulan ng dugo. Ilawan mo nga ng maayos nang makita nating mabuti. Natigilan ang dalawa nang malinaw nilang masilayan ang isang hindi pangkaraniwang nilalang. Abala at wari sarap na sarap sa paglantak ng lamang loob ng isang tao. Natigilan sila at halos hindi alam ang gagawin. Lalo nang dahan-dahang lumingon ang hindi maipaliwanag na nilalang sa kanilang direksyon. Ay, Dambo, anong klaseng nilalang yan? Hindi ko rin alam. Pero pag bilang ko ng 3, aalis na tayo kagad ha. 1, 2, 3, takbo! Diyos ko, anong klaseng halimaw yun? Aray ko, ang pa ako. Dambo, wag mo akong iwan, puwisit ka. Akala ko ba walang iwanan? Bilisan mo kasi tumakbo. Baka maabutan tayo ng aswang na yon. Siguradong patay tayong dalawa. Nakita niya tayo panigurado, kaya pagtawid niya na tayo dalawa ngayon. Kinakabahan ako. Gusto ko na umuwi. Halika, dito muna tayo magtago. Huwag ka maingay. Ano yun? Bakit siya kumakain ng laman ng tao? Siyempre, aswang siya. Imposible. Wala lang aswang sa panahon ngayon. Anong imposibleng sinasabi mo? Harap-harapan na nga natin nakita, hindi ba? Anong matatawag mo sa nilalang na yun? Sige nga, aswang lang naman ako kumakain ng tao. Huwag mo sabihin na hindi ka pa rin naniniwala sa aswang na yun. Oo na. Naniniwala na ako na aswang yun. Pero paano tayo makakaalis dito? Magtago muna tayo pansamantala. Mabuting masigurado nating wala na siya bago tayo lumabas dito. Hindi, Dambo. Ang turo sa akin ni Tatang, walang masamang matakot. Pero ang mahalaga, kahit natatakot ka, lumalaban ka pa rin. Eh anong gusto mo mangyari ngayon? Lalaban tayo, Dambo. Papasukin natin kung ano ang mga nilalang na yun. Lalaban daw? Itignan mo nga sa lawal mo. Basang-basa na dahil sa ihi, dahil sa sobrang takot mo. Hindi ako natatakot, no? Nalagyan lang ng tubig to. Kasi natapunan ko kanina. Tubig? Eh saan naman galing ang tubig sa gitna ng dilim? Sige nga, huwag ka na nga magkaila. Basta, ang mahalaga, hindi ako uurong. Kung tatakbo tayo ngayon, lalo tayong matatakot sa halimaw na yun. Abay ang tapang mong makapagsalita. Pero ang tuhod naman niya, nangangatog pa rin. Oo, natatakot ako, Dambo. Pero mas takot akong hindi tayo kikilos at hayaan na lamang nakainin tayong dalawa at ang iba pang tao dito sa baryo natin. Eh kung ganun, kailangan natin mag-isip. Hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Kung lalaban tayo, dapat meron tayong matibay na plano. O ano, may plano ka ba? Wala pa eh. Yun naman pala eh. Kung wala kang plano, mas maiging dito na lang muna tayo magtago at hintayin nating hanapin tayo. Ano ka ba naman, Dambo? Paiiralin mo pa ba ang pagiging duwag mo sa oras na to? Kumuha ka ng kahit na anong bagay na maaari nating gawing palangga. Kahit kahoy, bato, o kahit anong madampot mo riyan. Huwag na huwag ka rin iiwalay sa akin. Panangga? Ano naman ang silbi ng bato laban sa nilalang na yun? Kahit paano, mas mabuting may hawak tayo kaysa wala. Kung umatake siya, may pantutulak tayo sa kanya. Hindi kaya mas lalo lang tayo mapahamak sa plano mo na yan?
Mas mabuting magtago na lang tayo rito, Istoy. Hintayin na lang natin hanapin tayo nila tatay at tatang Buntoy. Eh paano kung di nila tayo mahanap? Ano yun? Magpapakain na lang tayo sa aswang na yon? Sigurado ka ba rito, Istoy? Baka sa halip na mailigtas natin ang sarili natin, baka mas lalo lang tayo malagay sa peligro nito eh. Pwede ba, Dambo? Sa mga oras na to, pwede bang ako naman ang pagkatiwalaan mo? Tutal, ikaw naman ang punot dulo nito eh. Hindi ba ikaw ang nagkaya sa akin na pumunta rito? Wala naman sana ako rito kung di mo ko inaya sa katarantaduan mo to eh. Teka. Ano sabi mo? Ano ba, Dambo? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo kong kwelyuan kung ayaw mong magpang-abot tayong dalawa dito. Bahala ka na sa buhay mo. Umalis ka kung aalis ka. Basta ako may iwan ako dito. Magtatago lang ako dito. Hindi ko isusugal ang buhay ko, Istoy. Hindi ito ang tamang oras, Dambo. Ngayon pa ba tayo magtatalo sa bingit ng kamatayan? Umalis ka, Istoy, kung gusto mong umalis. Pero hindi mo ako mapapasama sa'yo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Total, yan ang gusto mo, di ba? Maiwan ka rito at magpakain ka sa halimaw na yun. Nagpupuyo sa galit na tinalikuran ni Istoy si Dambo. Bago pa tuluyang lumayo, dumampot siya ng isang kalawangin na kabilya at mahigpit itong ginawakan. Panangga niya yon laban sa kung anumang nilalang na nagkukubli sa dilim. Mabigat ang bawat hakbang ni Istoy, kasabay ng panay na paglinga niya sa paligid. Maingat niyang tinatahak ang daan, palabas nang hindi pa man siya nakakalayo. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Dambo. Isang sigaw na puno ng takot na nagpatigil sa mga paa ni Istoy. Istoy! Istoy, tulong! Tulungan mo ako! Huwag mo ako kainin, ayop ka! Parang awa mo na! Istoy! Dali-daling binalikan ni Istoy ang kaibigan na ngayoy hirap na hirap sa pakikipagpambuno sa aswang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang itaas ang hawak na kabilya. Sa isang iglap, buong lakas niya itong inihampas sa balikat ng nilalang. Napasinghap ang aswang. Nagpakawala ng matinis na pag-igik na tila pinagsamang huni ng paniki at alulong ng aso. Hoy! Hayop kang halimaw ka! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Salamat sa Diyos at binalikan mo ako! Sige pa, Istoy! Hampasin mo pa ng hampasin, huwag kang titigil! Aray! Agapti! Nasugatan niya ako sa braso! At tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na sumama ka na lang sa akin? Tumayo ka na nga riyan! Hanggang may oras pa! Muling umamba si Istoy at pinuntirya ang ulo ng halimaw. Ngunit mabilis itong nakailag at sa halip ay sumugod sa kanya. Napaatras si Istoy. Halos madapa na siya sa takot. Ngunit nagawa niyang iharang ang kabilya. Ano ba, Dambo? Tumayo ka na nga riyan, sabi! Tulungan mo ako rito! Hindi to panahon para indayin mo mga sugat mo! Kukuha ko na pwedeng panlaban! Libangin mo muna ang halimaw na yan, Istoy! Bilisan mo! Wala na tayong oras! Sigurado magiging pangimagas tayo dito kapag hindi pa tayo nakaalis sa lugar na to! Ito na nga, oh! Ito na! Hoy! Pangit na aswang! Dito! Dito! Mabilis na inihagis ni Dambo ang napulot na bato at diretsyong tumama ito sa ulo ng aswang. Napaurong sandali ang halimaw bago ito bumaling kay Dambo na may naglalagablab na galit sa mga mata. Bigla itong umalulong, isang napakalakas at nakakabingi na sigaw. Diyos ko po, Istoy! Parang hindi yata gumana! Isa pa, Dambo! Batuin mo pa! Dali! Wala na akong bato eh! Ikaw na! Ikaw na bahala! Mabilis na tumalon ng aswang papunta kay Dambo. Nakaabang ang matutulis nitong kuko. Napasigaw si Dambo habang tinangka niyang umiwas. Diyos ko, wag! Wag po!
Magbabago buhay na po ako. Hindi na po ako magiging pasaway pa. Lord, basta makaalis na po kami rito sa lugar na to. Magbabago na po talaga ako, Lord. Agad na sumugod si Istoy at inundayan ng malakas na hampas ang likod ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang matinis na iyak nito. Hoy, halimaw! Huwag mong gagalawin ang kaibigan ko! Ako ang makakalaban mong hayop ka! Mga bata, mga walang muwag, kayo ang pinakamasarap na magiging paghimagas ko. Diyos ko po, narinig mo ba yun, Istoy? Kakainin daw niya tayo. Hindi mangyayari yun, Dambo! Halika na! Bilisan mo! Takbo na! Dito ang daan, Istoy. Doon sa may masukan na parte, hindi makakasingit na mabilis ang halimaw ron. Ngunit muling sumalakay ang aswang. Binilibag nito ng napakalakas ang kanyang pakpak na parabang kasing tigas ng bakal. Tinamaan si Istoy sa binti at halos mabitiwan ang kabilya. Dambo, aray! Hindi ko na yata kakayanin pa tumakbo na mabilis. Tinamaan niya ang binti ko. Hindi ako papayag na ako lang ang tatakbo. Sabay tayo, Istoy. Sabay natin labanan to. Lalabas tayo ng buhay. Sige na, Dambo. Hayaan mo na ako. Umalis ka na. Hindi kita iiwan, Istoy. Kung mamamatay tayo, mas mabuti na magkasama tayo. Muling tumalon ng aswang. Nakangisi ito at nagngangalit ang mga pangil. Handa na silang sunggaban ng mabilis at umatras naman si Istoy ng isang hakbang. Pagkatapos ay buon lakas na itinudla ang kabilya sa batok ng halimaw. Nagpumiglas ang aswang at pilit niyang inaalis ang kabilya. Dali! Takbo na, Istoy! Tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Halika na, Dambo! Bilis! Habang kumakaripas sila ng takbo, maririnig pa rin ang galit na alulong ng aswang at ang mga yabag nito na parabang yumayanig sa buong gusali. Hindi pa ito huli, mga paslet! Magtutos pa tayo! Dudurugin ko kaya! Naku po, Diyos ko! Narinig mo ba ang sinabi ng aswang? Sigurado pupuntiriyan niya tayo! Narinig ko ng malinaw, Dambo. Pero hayaan mo, hindi na mapapayag si Tatang Buntoy na kainin tayo ng aswang na yon. Salamat naman! At nakawala tayo sa kampo ng kadiliman na yun! Malapit na tayo. Malinaw ko na nakikita ang daan, Dambo. Salamat sa Diyos. Naku po, ano na lang kaya ang sasabihin ni tatay kapag nakita niyang ganito ang sinapit ko? Hindi na bali kung anong sasabihin ng mga magulang mo. Ang mahalaga, nakauwi tayong ligtas at buo. Bilisan mo na, bago pa tayo maabutan ng nilalang na yun. Mamaya nakasunod pa rin siya sa atin eh. Salamat nga pala kanina, Istoy, sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi mo ako binalikan, malamang naging hapunan na ako ng aswang na yun. Wala yun. Sino-sino pa ba magtutulungan? Kundi tayo ring magkaibigan, di ba? Oo nga naman. Ang bigat mo pala, Istoy. Salanan mo rin naman kung bakit kailangan mo akong buhatin ngayon. Kung hindi tayo pumasok sa gusaling yon, hindi sana maayos pa ang lakad ko. Pasensya na talaga, Istoy, Pero ayos lang yan. Magagamit mo na ng tuluyan yung saklay na pinagawa ko sa'yo. Baliw ka talaga. Ayan, malapit na tayo. Salamat talaga sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Oo nga, no. Malapit na talaga tayo. Nakikita ko na si Tatang Buntoy na papalapit sa atin at mukhang galit na galit. Naku po, patay ka, Istoy. Ihanda mo na ang sugatan mong katawan dahil mukhang mapapasaba ka na naman sa gera. Hoy! Istoy! Saan ka na naman ba nanggaling na bata ka, ha? Hindi ka man lang nagsaing bago lumarga. Aba, teka. Ano nangyari sa inyong mga bata kayo? Bakit ang dami niyo sugat at kalmot? Tatang Buntoy, inatake po kami ng aswang Ano ka ba? Inatake kayo ng aswang? Susantissima.
Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nagsisimula na naman sila manggulo. Ngayong alam nilang nangihina na ako at hindi ko na sila kakayanin pa ng mag-isa. Nakakatakot po ang itsura ng aswang, Tatang. Ang tatalim po ng mga kuko niya. Para pong kaya niya akong wakwakin sa isang hampas lang. Tapos, maitim po ang balat ng kulay ng balat niya. Parang abo po na sinunog. At ang mga mata niya, kasing pula po ng baga. Tapos may pakpak pa, kasing lapad po ng pintuan ng bahay natin. Baka nga doble pa eh. Ganyan talaga ang mga halimaw na yon. Pinalalakas sila ng takot ng mga tao. Kapag natatakot ka, lalo silang nagiging mapanganib. Sa katunayan nga po, natatakot nga po kami, Tatang Buntoy, dahil pinagbantaan po kami ng aswang na yun. Paano po kung bumalik siya, Tatang Buntoy? Saka na natin isipin ang bagay na yan. Hindi ko naman kayo pababayaan. Sa ngayon, ay pumasok muna kayo sa loob at gagamutin ko mga sugat yung dalawa. Sana'y maging leksyon na rin yan sa inyo na wag na kayong maggalagala tuwing gabi. Opo, pasensya na po talaga, Tatang. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Istoy sa kakaisip sa nangyari. Panay ang balikwas niya at panakanakang sumisilip sa bintana. Natatakot ka pa rin ba? Ha, Istoy, sa nilalang na yon? Opo, Tatang. Ramdam ko po na parang anumang oras po ay sasalakay siyang muli. Kayanin mo. Kayanin mo, Istoy. Huwag kang panghinaan ng loob. Tandaan mo, hindi sa laki ng katawan o sa tibay ng braso na susukat ang tapang ng isang tao, kundi dito sa ating puso. Kapag umatras ka, ibig sabihin, binigay mo sa kanya ang buhay mo. Hindi ko alam kung sapat na bang panangga itong kabilya kapag bumalik ulit ang halimaw na yun, Tatang. Saglit lamang, at may ibibigay akong regalo sa iyo. Tumayo si Tatang Buntoy sa higaan at diretso ang tungo sa kanyang pinakaiingatang kahon. Inuha niya mula roon ang madalas niyang linisan na makinang at makinis na bato at isang kwintas na nakaukit na mata ng kwago. Inabot niya ito kay Istoy na may bakas ng pagkalito. Yan ang pinakamalalakas na sandata laban sa kanila, Istoy. Hindi halimaw ang dapat mong katakutan, kundi ang sarili mong takot. Ang takot ang makakapagpigil sa iyong kakayahan para puksain sila. Ano naman pong gagawin ko sa mga ito, Tatang? Isang bato lang at isang kwintas na may nakaukit na mata ng kwago? Pwede ba talaga tong gawing panangga sa mga aswang? Parang hindi naman po. Sinisigurado ko sa iyo, Istoy, mapoprotektahan ka dyan laban sa kahit na sinong aswang. Ang mutyang yan ay hindi basta-basta bato. Matagal ko nang iniingatan ng mga yan. At itong medalyon na ito, may kaakibat itong kapangyarihan. Ha? Pero paano po? Para lang siya pirasong bato ah. Hindi naman po ito matalim. Hindi ko pwedeng maipukpok. Paano kung atakihin po nila ako, Tatang? Ang lakas ng mutya at ng medalyon ay hindi nakikita sa talim o sa bigat nito. Teka. Mutya at medalyon? Ito po ba ang nabanggit nyo kamakailan? At ito rin po ang madalas nyong linisan na diamante? Hindi po ba, Tatang? Ito ngayon, ang nakaukit na mata riyan ay mata ng liwanag. Ito ay simbolo ng paggabay ng may kapal. Kapag sinuot mo yan, hindi ka basta-basta malulupig o malalapitan ng puwersa ng dilim. Ang mga pakpak nila'y manghihina at ang mga pangil nila'y mawawalan ng bagsik. Totoo po ba yan, Tatang? Parang ang hirap naman pong paniwalaan. Kung ganun kalakas ang mutya, bakit hindi na lang nyo agad ginamit laban sa mga aswang? Dati ko na yung nagamit sa kanila, Istoy. Ngunit may panahon para sa lahat ng bagay.
Hindi maaaring hawakan ng sino mang may takot o pagdududa ang mutya, sapagkat mawawala ang bisa nito. Kailangan ng dalisay na loob at matatag na puso. Kaya sa iyo ko ipinapasa. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Sa akin, Tatang. Pero ako po, alam niyo naman po siguro kung gaano po ako kaduwag. Kahit sino naman, Istoy, ay pwedeng matakot. Ang pinagkaiba, ikaw ay hindi sumusuko. Ang mutya at ang medalyon ay hindi para sa pinakamalakas o kung sino mang matapang, kundi para sa may pusong hindi bumibitaw, gaano man kalakas ang kalaban. Pero Tatang, sandali lang. Kung makahabilin ka naman sa akin itong mutya, parang hindi na tayo magkikita. Sinisigurado ko lang na mabuting kabay ang hahawak sa mutyang matagal ko rin pinakaiingatan. At isa pa, matanda na ako. Hindi natin alam kung kailan ako mawawala sa mundo. Tatang naman eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kapag nawala ka, ako na lang ang may iwan na mag-isa. Eh di parang walang saysay na rin ang buhay ko. Inabandon na nga po ako ng sarili kong ina tapos iiwan niyo pa ako. Oh, bakit naiiyak ka na riyan? Ikaw naman kasi Tatang, tinatakot niyo po ako eh. Tatang, ayoko mawala ka. Hindi ko po kakayanin yun. Ay, nako ang apo ko. Halika nga rito at nang mayakap kita. Hala, sige na. Tahan na. Hindi mawawala si Tatang. Hindi ako aalis sa tabi mo, apo. Tatang, huwag niyo na pong babanggitin ulit yun, Tatang ha. Kung hindi, magtatampo na po talaga ako sa inyo. Oo na. Basta bilin ko ay pag-ingatan mo yung mutya na hawak mo at ang medalyon. Magtiwala kang maliligtas ka ng mga yan. Kung ganun po, susubukan ko po magtiwala. Kung darating man ulit ang aswang, haharapin ko po sila. At kapag dumating ang gabing yun, Istoy, ang mga yan at tapang mo ang siyang magiging huling harang sa kanilang kasamaan. Opo, O siya, sige na. Matulog ka na at sasanayin pa kita bukas. po, sasanayin po Tatang sa ano? Sa pakikipagpambuno sa mga halimaw na yon, tuturuan kitang humawak ng punyal at kung saan parte ng katawan ng aswang ang dapat mong tamaan. Aba, ayos po yun Tatang. Excited na po ako. Huwag ka masyadong masaya dahil hindi madali ang magiging pagsasanay mo. Opo, Tatang. Tatang, paano po pala kapag napasakamay po ng mga aswang ang mutya at ang medalyon na ibinigay niyo po sa akin? Ano pong mangyayari? Aba, kapag nangyari yon, katapusan na nating lahat dahil ang mutya na yan ay makapagbibigay sa kanila ng lakas. Doble sa lakas na meron sila ngayon at buhay na walang kamatayan. Paniguradong paghaharian na nila ang sanlibutan. Kaya, pag-ingatan mo yang maigi, gaya ng iyong buhay. Opo, Tatang. Pinapangako ko po sa inyo. O siya, matulog ka na. Bukas na yung mga tanong mo dahil antok na talaga ako. Sige po, Tatang. Good night po. Mahal na mahal po kita, Tatang. Mahal na mahal din kita, apo. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Kinabukasan, maagang pumanhik sina Tatang Buntoy at Istoy sa paanan ng bundok dahil doon sila magsasanay. Binigyan ni Tatang Buntoy ng punyal si Istoy at itinuro rito ang tamang paggamit doon. Tatang, pahinga po muna tayo. Kanina pa po tayo nagsasanay eh. Nananakit na po ang buong katawan ko. Nanginginig na po ang binti ko, Tatang. Parang kagabi lang nananabik ka. O bakit ngayon ay nagre-reklamo ka na? May pasok pa po bukas, Tatang. Tapos, tagtad din po ng galos at sugat ng katawan ko. Sino pong hindi magre-reklamo? O siya, sige na. Magpahinga ka muna. Mamayang 4:00 bababa na rin tayo.
Sige po, Tatang. Salamat po. Ay, Diyos ko. Alam mo ba, Istoy, na dati ay may isang matandang babae na nakatira sa tuktok ng bundok dito sa ating lugar. Ang matandang babae ay nagbebenta ng mga karne. Nilalako niya ang karne sa bayan. Saan po nagmula ang matandang babae, Tatang? At paano po siya napadpad sa tuktok ng bundok? Walang nakakaalam kung saan nagmula ang matanda. Bigla na lamang itong lumitaw sa tuktok ng bundok. Wala ni isa man sa mga tao ang lubusan na nakakakilala sa matandang babae. Kahit ako, hindi siya pamilyar sa akin. Sobrang payat ng matanda. Naakalain mo na kinukulang na ito sa pagkain. Maitim rin ang balat. Bulok na ang mga ngipin at puti na rin ang mahabang buhok. Nasa tansya ko ng mga panahong yon ay nasa edad 70 na ito. Ganun pa man, kahit bakas na ang katandaan, nagagawa niya pa rin kung minsan ang bumaba sa bayan upang magbenta ng mga karne. Ang sabi ng ilan, ito raw ang kabuhayan ng matandang yon. Tatang, saan naman po galing ang karne na ibinibenta niya? Yun ang hindi ko alam at walang nakakaalam. Basta lumago ang kanyang customer. Dumami ng dumami ang mga bumibili sa kanya. Lalo na't napakamura ng presyo ng karne na binibenta niya. Kalahati labag ang presyo, biruin mo, kumpara sa karne na binibenta sa palengke. Mukhang sariwa rin, kaya naging patok sa masa. Kaya nga hindi na nakapagtataka kung bakit mabilis maubos at minsan kinukulang pa nga ang karne. Dahil talaga namang nag-aagawan ang mga namimili. Kung ganun, naging tanyag po pala ang pangalan ng matandang yun, Tatang. Oo naman, nakilala siya. Pero kahit kilala siya ng karamihan, hindi siya basta-bastang nakikihalubilo. Kung hindi pa nga siya pupunta ng bayan para magbenta ng karne, ay hindi ito nakikipag-usap sa mga tao. Mailap siya masyado at hindi tumitingin sa mata tuwing nakikipag-usap. Tuwing magbebenta rin siya, ay balot na balot ang kanyang buong katawan ng balabal niya. Grabe, nakaka-excite naman po makinig sa kwento niyo, Tatang. Makinig ka, meron pa. Hanggang isang araw, ay may isa siyang customer na taga-ibang bayan na dumalaw at sinadya ang kanyang barong-barong sa tuktok ng bundok. Abay, imbis na matuwa, ay nagalit ang matandang babae at pilit pinagtatabuyang paalis ang mga namimili. Hanggang isang araw, ay kumalat na lamang ang hindi magandang balita tungkol sa malansang amoy sa paligid ng bahay ng matandang yon. Nakakasulasok na amoy na para bang nabubulok na laman. May iilang kasi nagtatrabaho sa palayan na napapadaan sa bahay ng matandang yon. At ang madalas nilang reklamo, hindi nga kaaya-aya ang amoy. Ano pong nangyari doon sa matanda? Ilang araw na hindi nagbenta ng karne ang matanda. At nang makabalik na ito, naging matumal na rin ang paninda. Dahil ang hinala nila, hindi lang yung bastang karne. At ang mas nakakabahala pa, ang mga customer na bumibili sa kanya ng karne, ay basta na lamang naglalaho na parang bula. May isang nakasaksi rin na lumalabas ito ng kanyang barong-barong tuwing kabilugan ng buwan. Namataan din siya minsan isang gabi sa tabing ilog na punong-puno ng dugo ang damit. Namumula ang mga mata at parang kakaiba ang kinikilos. Hala, Tatang, nakakatakot naman po yan. Kung ganon, sino po may gawa ng pagkawala ng kanyang mga customer? Maraming katanungan at haka-haka ang nabuo. Kung saan nakuha ng matanda ang karne, kung bakit ibinibenta niya ito ng bagsak presyo at kung saan galing ang nakakasulasok na amoy. Dahil doon, may ilang tao nang nag-imbestiga sa matanda. Hanggang isang araw, isang lalaki ang lakas loob na nang himasok sa bahay ng matandang babae. Pinagbintangan niya ang matanda sa misteryosong pagkawala ng kanyang asawa. 2 araw lamang matapos bumili ng karne na binibenta nito. Ano pong sunod na nangyari? Hindi na po ako makapaghintay na marinig ang mga kasunod, Tatang.
Sandali lang. Nang araw na pasukin niya ang bahay ng matanda, wala ito ron. Nagkataon na umalis ito. Ganun na lamang ang pagkabigla niya sa mga kanyang nasaksiyan. Sa iisang silid sa maliit na barong-barong ng matanda na yon, natagpuan niya ang pugot na ulo ng kanyang asawa. Mulat ang mga mata, kasama ng iilang pang mga bungo. Napagtanto nila na ang karning inilalako ng matanda ay hindi lamang basta karne, kundi karne ng mga tao. Hala, ano po nangyari sa matanda, Tatang? Ano pong ginawa sa kanya? Sa galit ng buong baryo, ay kinuyog siya. Umamin siya ng mga tirang karne niya mula sa pagpuntirya ng mga tao ay nilalako niya. Nalaban nilang isang aswang ang matanda, kaya dinakip nila ito. Hinubaran at pinalakad sa buong lugar na walang saplot at may malaking karatula na nakasabit sa leeg at nakalagay na huwag tularan. Namatay po ba ang matandang babae, Tatang? Oo, Apo. Namatay siya matapos pakainin ng paputok at sinidyan ito sa kanyang bibig. Sumabog ang kanyang ulo at nang hindi pa makontento, sinunog ang katawan nito hanggang sa matupok ng apoy. Tatang, sino po ang kumitil ng buhay sa matandang aswang? Ang tatay ko, siya ang tumapos sa buhay ng aswang na yon. Kung ganun po, Tama ka, Istoy. Isa sa mga nabiktima niya ang nanay ko. Ngunit dahil sa ginawa ng tatay ko, nagmitya ito ng galit sa mga aswang. Nilusob nila ang lugar natin, ngunit hindi sila nagwagi. Kaya nga pinili kong tahakin ang landas ng pagiging isang albularyo at manananggol dahil gusto ko mapanatili ang katahimikan sa baryo natin. Ngunit pakiramdam ko, nagbabadya na naman sila sumalakay muli. Lalo na't batid nilang nangihina na ako at hindi ko na sila kakayanin pa. Kinahapunan, bumaba na rin mula sa paanan ng bundok ang maglolo. Pagod na pagod si Istoy na halos hindi niya na maihakbang pa ang mga paa. Nang malapit na sa bahay, ay natanaw nilang dalawa ang lalaking tila sumisilip sa loob ng kanilang bahay. Nang tawagin yun ni Tatang Buntoy, agad niyang namukaan ng lalaki, ang kanilang bagong kapitbahay na nagsusungit sa kanya. Hoy! Ano ginagawa mo, ha? Sino sinisilip-silip mo riyan? Buti naman nandito na kayo. Ano ginagawa mo rito? Walang tanim na malunggay sa lupain ko. Ano ba naman kayo? Hindi naman ako nagpunta rito para dun eh. Ang akin lang, gusto ko na sanang makipag-ayos sa inyo. Bilang magkapitbahay, sana wala nang alitan pa sa pagitan natin. Malaya na rin kayong pumitas na kahit na anong gulay rin sa bakuran ko. Pero, wag nyo lang sanang uubusin. Yan lang ba talaga ang pinunta mo rito? O may pakay ka pa? Wala naman. Sa katunayan, ito nga may dala akong ulam, sinigang na baboy. Tiretong karne na hindi pa naluto mula sa tindahan ng tatay ko. Nagbebenta kasi siya ng bulalo at naglalako rin ng karne. aba ayos to ah. Wala po bang tirang bulalo sa tindahan ng tatay nyo? Naku, pasensya ka na bata. Hindi kasi siya nakapagtinda ngayon eh. Hayaan mo minsan, dadalang kita. Estoy, ano bang ugali yan? Umayos ka nga. Sayang po kasi to, Lolo. Salamat po, Manong ah. Bago pa man maabot ni Istoy ang sinigang na nasa mangkok, ay agad niya itong nabitawan. Dumulas ang mangkok sa kanyang kamay at natapon ang ulam. Estoy, ano ba naman? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Natapon na tuloy. Naku, pasensya na po, Tatang. Kumakalam na po kasi ng sobrang tiyan ko eh. Wala akong problema yon. Hayaan nyo na. May kaunti pa naman akong naiwan sa bahay. Dadalang ko na lang kayo ulit. Hindi na. Huwag ka na mag-abala pa. Okay na yon. Nakakahiya naman. Siya nga pala. Bilang formal na pagpapakilala ko nga pala sa inyo. Ako si Unyok. At ako nakabili ng lupain ni Aling Melda.
Ako pa lang ang nakatira sa ngayon dyan dahil wala pa ang pamilya ko. Pero darating din sila sa susunod. Hindi ba't nabanggit mo na ang tatay mo ay naglalako ka mo ng karne? Ang tatay ko ay naglalako ng karne ng baboy. Isa rin kasi yun sa kabuhayan namin. Nasa bukid sila ngayon namamalagi. Doon kasi nila pinapalaki at kinakatay ang mga baboy. Pero sa susunod, dito na rin sila mamamalagi. Mabuti naman kung ganon, para may kasama ka na. Siya nga pala, ako naman si Tatang Buntoy, at ito ang apo ko na si Istoy. Isa akong kilalang albularyo sa baryong ito. Pasensya na sa nangyari sa pagitan natin nung kamakailan. Kung alam ko lang na bago na ang may-ari, hindi na sana ako kumuha ng malunggay sa bakuran nyo. Pasensya na talaga. Hindi ho. Ako nga ho ang may mali. Dahil nagalit ako kagad. Pasensya na rin. Wala pong kaso yung kay Tatang. Mabait po si Tatang eh. At mabilis lang po magpatawad. O siya, mauna na ako. Mukhang nakakaabala na ako ng sobra sa inyo eh. O sige, salamat ulit sa ulam na dinala mo, Unyok. Sayang lang at hindi namin natikman. Mukhang masarap pa man din. Nang tuluyang makaalis si Unyok, saka pa lamang tuluyang pumasok sa loob ng bahay ang dalawa. Sayang naman, Tatang. Hindi ko man natikman ang paborito kong sinigang. Ang bango-bango pa naman kanina. Hayaan mo na, Apo. Ibibili na lang kita mamaya ng karne ng baboy sa baryo. At tayo na lang ang magluluto nito. Talaga po, Tatang? Damihan niyo po ang bili ng kangkong, ha? O sige, pero bago yon, may gagawin muna ako ngayong gabi. Po? Ano po yun, Tang? May nagpatawag sa akin sa kabilang baryo. Ang sabi ng ina, mukhang nahawaan daw ng pagiging aswang ang anak niya. Gusto kong kumpirmahin, kaya gusto kong magpatawas. Baka sakaling maalis ang sumpa. Aswang po, pero pwede po bang mahawaan ng tao? Pwede po pala yun? Maraming paraan, Istoy, para mahawaan ang isang tao ng pagiging aswang. Kaya ikaw dapat, hindi ka kagad nagtitiwala sa mga nakakasalamuha mo. Minsan, sa pagkain ng ipinain na karne ng aswang. Minsan naman, sa kagat o sa galos na kanilang kuko. Kapag pumasok na ang dugo ng halimaw sa dugo ng tao, unti-unti itong binabago. Paano po ba malalaman kapag sinalinan ka ng pagiging aswang? Nagiging mailap sa tao. Sa mga ilang araw ay mawawalan ka ng ganang kumain. Ngunit makalipas din ang ilang araw, ay makakaramdam ka ng matinding gutom at pagkasabik sa laman at dugo ng tao. Dahil yon sa halimaw na naipasok na sa kanilang katawan. Sa oras na makatikim na sila ng sariwang dugo at karne, hindi na mawawala ang pagnanais nila rito. Nakakatakot naman po pala, Tang, kung ganun. Tang, sasamahan ko po kayo. Kaya ko naman ang sarili ko, Istoy. Maiwan ka na rito dahil may pasok ka pa bukas ng maaga. Baka gabihin ako masyado eh. Tang, baka umatake po ang aswang eh. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Dati ko na silang napuksa at kung sakaling aatakihin nila ako, alam ko na ang gagawin ko. Hindi nila ako basta-bastang malulupig. Sige po, Tatang. Basta po mag-iingat po kayo, ha? Ay, ito talagang apo ko. Masyadong nag-aalala para sa akin. Sige na, magsaing ka na. At kung pwede, bumili ka na muna ng sardinas sa tindahan para may ulam ka. Sige po. Huwag niyong kalimutan, Tang, ang karning pangako niyo sa akin, ha? Oo na, aalis na ako at baka gabihin pa ako sa daan. Pagkaalis ni Tatang Buntoy, agad ding nagtungo si Istoy sa tindahan upang bumili ng ulam para sa hapunan. Ayaw niya nang magpapagabi pa dahil sariwa pa sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Dambo. Ngunit nang makarating na sa tindahan ang bata, hindi niya inaasahan na sasalubong sa kanya ang matalim na mga mata ni Unyok. Parang kanina lamang ay napakaamo nitong kausap. Mariin ang tingin nito sa kanya at sa dulo ng labi nito, sumilay ang isang ngisi. Ngiting parang may dalang malalim na kahulugan.
Sandaling napatigil si Istoy. Nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Pinilit niyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pagbili. Ngunit kahit hindi siya tumingin, dama niya ang mga matang patuloy na sumusunod sa bawat kilos niya. Teka, Istoy. Nagmamadali ka naman yata masyado. Natatakot ka ba sa daan? Oo po, Mang Unyok. Baka ho kasi gabihin ako sa daan eh. Sige po, mauna na po ako. Sinabayan ni Unyok sa paglalakad ang batang si Istoy. Nakita ko lolo mo na umalis ah. San ba ang punta nun? May kailangan lang daw pong asikasuhin sa kabilang bayan. May nagpapatawas po kasi sa kanya. Eh di kung ganun, wala ka palang kasama sa bahay niyo ngayon. Nako, Istoy, baka delikadong mag-isa ka lang. Wala po, pero sanay naman na po ako eh. Palagi na po ako naiiwan ni Tatang na mag-isa kaya wala naman po akong kinakatakot. Kung ganun eh, gusto mo bang samahan muna kita? Kahit sandali lang. Hindi na po, Mang Unyok. At saka, marami naman pong kapitbahay eh. Madali lang po ako makakasigaw at makahingi ng tulong kung sakali pong may mangyari. Teka lang, Istoy. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Magkapit-bahay na tayo. Kaya dapat lang na aalalahanin ko rin ang kalagayan mo. Lalo na't ikaw lang mag-isa. Tapos bata ka pa. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Sige na nga po. Samahan niyo na lang po ako hanggang sa makarating po si Tatang. Ayos. O sige, mabuti nga magkasama tayo. Nabuburyong din kasi ako sa bahay eh. Wala man lang akong makausap. Sige po, Mang Unyok. Oh, nandito na po pala tayo eh. Tara po, Mang Unyok. Pasok po kayo. Maupo na po muna kayo riyan. Magsasaing lang po ako. Sige, balikan mo na lang ako rito kapag tapos ka na. Sandaling iniwan ni Istoy si Unyok sa kanilang maliit na salas. Nagtungo ang bata sa kusina habang si Unyok naman nakaupo, tahimik na nagmamasid. Ngunit sa loob-loob niya, nanlalalim ang kanyang mga mata sa pagnanais na makita ang kanyang pakay, ang mutya at ang medalyon na pagmamay-ari ng pamilya ni Tatang Buntoy. Nang masiguro niyang abala si Istoy, dahan-dahan niyang iniikot ang tingin at kalaunan ay tumayo. Saan kaya nila itinago yun? Ang bagay na yun, ang mutya at ang medalyon. Kapag napasa akin ang kapangyarihan nun, wala nang makakahadlang pa. Nilibot niya ang maliit na silid. Sinilip ang mga sulok, mga aparador, pati ang lumang baul. Ngunit sa pagdampi ng kanyang kamay sa isang tokador na malapit sa altar, biglang napaatras siya at mahinang napadaing. Napatingin siya sa kanyang palad. Namumula ito, nagbubula at tila nalalapnos ang balat na parabang niluluto sa apoy. Agad siyang umatras at nagngit-ngit. Aray ko! Ano to? Bakit ako nasusunog? Anong klaseng kapangyarihan ang meron sa silid na to? Nilagyan ni Buntoy ng mga basbas, ng mga dasal, mga sagradong orasyon. Hindi niyo ako matatakasan, mga taksil. Hindi! Habang ako ang pinuno ng lahat ng aswang. Dati niyo kaming tinalo, Buntoy. Pero ngayong humihina ka na, ibabalik ko ang lahat ng sakit na ipinadanas mo sa ukbo namin. At kapag nakuha ko ang mutya, lulunukin ko to at buong baryo ay luluhod sa dilim. Dali-daling lumabas si Unyok mula sa silid. Hawak-hawak pa ang kanyang kamay na tila ba may sakit na hindi niya maipaliwanag. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Pinilit niyang magkunwaring kalmado, subalit kapansin-pansin
ang kanyang pagiging aligaga. Napansin ito ni Istoy na noon ay galing ng kusina at bitbit ang isang pitsil ng tubig. Napakunot ang noo ng bata. Mang Unyok, teka po. Bakit po parang nagmamadali kayo? May hinahanap po ba kayo? At saan po ba kayo galing? Pumasok po ba kayo sa silid namin? Hindi. O sige na. Mauna na pala ako. May kailangan pa pala akong gawin eh. Pasensya na ah. Teka, Mang Unyok, ano po nangyari sa kamay nyo? Bakit parang nalapnos po? Wala pa yan kanina. Hayaan mo na. May gagawin pa ako. Huwag mo nang usisain pa kung anong nangyayari dito. Pero akala ko po ba sasamahan niyo po ko. Sa susunod na lang. Mukhang kaya mo naman eh. Hindi ba't sabi mo sanay ka na? Sige na, saka na lang ulit ako babalik. Bago pa makapagtanong muli ang bata, tuluyan ng tumalikod si Unyok at mabilis na naglakad palabas. Halos hindi na nagpaalam. Naiwan si Istoy na nakatayo sa salas. Hindi maalis ang pagdududa. Para bang may hindi tama sa ikinikilos ni Mang Unyok. Muling tumingin si Istoy sa silid kung saan nanggaling ito at bahagyang kinilabutan nang maisip na baka may ginawa itong hindi maganda roon. Hanggang sa dumating si Tatang Buntoy mula sa kanyang pinanggalingan. Palaisipan pa rin kay Istoy ang biglang pagmamadali ni Mang Unyok at ang pag-iwas nito sa kanyang mga tanong. Bakit kaya ganun ang ikinikilos niya? Parang may itinatago si Mang Unyok. Kakaiba siya. Hoy, Istoy! Ano ba yung binubulong-bulong mo riyan, ha? Kanina ka pa parang wala sa sarili mo. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Kasi Tatang Buntoy, si Mang Unyok po kasi, ang sabi niya sasamahan niya daw po ko. Nung wala ka pa po. Pero ang pinagtataka ko po, bigla na lang po siyang nagmamadaling umuwi at parang nalapnos din po ang kanyang balat. Pero wala naman po yun bago siya pumasok dito sa bahay natin eh. Ano ka ba? Seryoso ba yung sinasabi mo? Aba, baka guni-guni mo lang yan. Hindi po, Tatang. Totoo po talaga sinasabi ko sa inyo. Nahuli ko po siyang galing po sa loob ng silid natin. Matapos nun, bigla na po siyang naging aligaga. Anong ginagawa niya roon? Yun din po ang hindi ako sigurado, Tatang. Basta po nakita ko na lang na nagmamadali po siyang umalis. Sigurado may pakay siya sa atin. At parang alam ko na kung anong pinupuntirya niya. Kung di ako nagkakabali, sinubukan niyang buksan ang tokador kung nasaan ang mutya at ang medalyon. Nilagyan ko yun ng harang laban sa mga nakaka-interes dito. Ngunit ang harang na yon ay para labang sa mga aswang. Huli ka. Tama nga ang kutob ko. Po? Ano bang kutob nyo kay Mang Unyok, Tang? Na isa siyang aswang at nais niyang mapalapit sa atin dahil batid niyang nasa atin ang mutya. Balak niyang nakawin ito. Gagamitin niya ang mutya sa kasamaan. Ang mga aswang ay malakas ang pandama. Kaya hindi na ako magtataka na nalaman niyang nandito ang mutya at ang medalyon. Pero Tang, sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo na isa pong aswang si Mang Unyok? Hindi ako maaaring magkamali. Gayong bumula ang nasa tadyang kong lana na isinukbit ko. Kaya po pala kakaiba ang amoy ni Mang Unyok. Para pong nabubulok na karne. Mag-iingat ka sa kanya. Ngayong alam na natin ang pakay niya, maaari sanang iwas-iwasan muna natin ang makisalamuha sa kanya. Opo. Simulan mo na rin suotin ang mutya at ang medalyon. Wag na wag mong iwawaglit sa katawan mo. Hindi natin alam kung kailan sila sasalakay. Mabuti nang maging handa. Opo, Tatang. Susuotin ko na po ang medalyon at maging ang mutya at hindi ko po aalisin sa katawan ko. Mabuti nga yan. Dahil hindi natin sigurado ang lahat
Mamaya, naghihintay lang pala ng tiyempo si Unyok bago niya tayo sunggaban. Pambihirang mang-unyok yan. Kaya pala biglang bumait kasi balak niya tayong lapangin. Dahil nasa iyo ang mutya at ang medalyon, inaasahan ko, Istoy, na pag-iingatan mo ang mga yon, ha? Ingatan mo yon ang buong buhay mo. Makakaasa po kayo, Tatang Buntoy. O siya, luto na ang sinigang, kumain ka na roon. Matapos maghapunan, ay magpahinga ka na rin. Maaga pa ang pasok mo bukas, hindi ba? Tang, baka po gabihin ako bukas ng uwi eh. Mag-iensayo po kasi kami para sa darating na patimpalak sa sayaw sa eskwelahan. Patimpalak? Aba, ano bang klaseng patimpalak yan na kailangan pang gabihin kayo? Hindi ba pwedeng sa umaga kayo mag-ensayo? Nang sa ganun hindi kayo abuti ng gabi. Kasi po Tang, karamihan po sa mga kaklase ko ay may ginagawa po sa umaga. May iba nag-aalaga ng kapatid, may iba naman po tumutulong sa bukid. Kaya ang napagkasunduan po, sa gabi na lang po ang ensayo. Pambihira na yan. Alam niyo naman delikado na kapag lumalalim na ang gabi. Lalo na ngayon na may gumagala na namang mga nilalang. Alam mo, Istoy, hindi biro ang mga aswang. Ayoko malagay ka na naman sa panganib. Opo, Tatang Buntoy, naiintindihan ko po. Pero importante rin po sa akin kasi ito eh. Ay, nako. O siya, sige na. Basta't mag-iingat ka. Maging handa ka palagi. Opo, Tatang. Nang sumunod na araw, kumagat na ang dilim. Ngunit hindi pa rin nakakauwi si Istoy. Maaga pang nakauwi si Dambo. Dahilan daw ay dahil may sakit ang kanyang tatay at wala raw magbabantay sa kanilang bahay. Mag-isang nakaupo si Istoy sa kawayang upuan sa gilid ng entablado. Tahimik na nagmamasid sa paligid. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan na parabang may daladalang panganib. Maya-maya lamang ay sinimulan na naman ang kanilang pagsasanay para sa sayaw na gaganapin kinabukasan sa patimpalak. Ngunit hindi mawari ni Istoy kung bakit nanlalamig ang kanyang mga palad at tila may kung ano sa kanyang dibdib na kaba. Ang naiisip niya sa mga sandaling yon ay ang mariing bilin ng kanyang tatang Buntoy. Hindi pa man siya duluyang nakapagtatanto, biglang sumulpot mula sa dilim ang isang figura. Si Dambo humahangos, pawis na pawis, at bakas na bakas ang takot at pagkabalisa sa kanyang muka. Istoy! Istoy! Mabuti't nandito ka pa. Huwag ka sana mamimigla, ha? Pero kasi... Sabihin mo na, Dambo, ano ba nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? May nakita ko, Istoy. Hindi tao, Istoy. Hindi tao nakita ko, Istoy. Sinalakay tayo ng mga aswa ngayon. At ang lolo mo. Ano? Ano nangyari kay Tatang? Paano siya? Istoy, nakikipagpambuno siya ngayon sa mga aswang. Hindi niya kakayanin na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng tulong natin. Kung ganyan, halika na. Bilisan mo, dali. Baka kung mapano na si Tatang. Oo, tara. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan na si Istoy at Dambo. Sumuot sila sa masukal na kagubatan. Tanging ang flashlight lamang na dala ni Dambo ang kanilang nagsisilbing ilaw, kaya minsan ay nadadapa siya. Teka, Dambo. Huminto muna tayo saglit. Bakit na naman ba yun, Istoy? Kailangan na natin bilisan eh. Bago pa mapatay ng mga aswang ang lolo mo. Hindi ka ba nagtataka? Paulit-ulit lang tayo dumaraan sa daang ito. Pinaglalaruan tayo, Dambo. May nakasunod sa ating aswang at pinupuntirya niya tayo ngayon. Alam ko na ang pakay nila, Dambo. Gusto nila tayo gawin panghimagas. Kung ganun, Istoy, anong gagawin natin? Kailangan natin baliktarin lahat ng damit natin. Uy, ayoko noon. Hindi ko babaliktarin lahat ng saplot ko, no?
Ano ka ba naman, Dambo? Gusto mo ba na hindi na tayo makaalis dito? Gusto mo bang mahuli tayo ng mga aswang at gawing pagkain? Hindi naman sa ganun, Istoy. Kung ganun, magubad ka na riyan at baliktarin mo na ang mga damit mo. Sige na! Kasi wala akong brief eh. Ngayon pa ba natin iisipin yan, Dambo? Wala akong pakialam kung may suot ka man na brief o wala. Ang importante sa akin ay may ligtas natin si Tatang. Bilisan mo na! Ito na nga. Ano ba naman yan? Nakakahiya naman ito. Habang nagmamadali sina Istoy at Dambo na makabalik, si Tatang Buntoy naman ay kasalukuyang pinagtutulungan ng mga aswang. Nangunguna na rito si Unyok na mariing pinipilit na palabasin kay Tatay Buntoy ang mutya at ang medalyon na kanilang inaasam na makuha. Kahit patayin mo pa ako, Unyok, wala kang makukuha sa akin. Wala sa akin ang mutya na hinahanap nyo. Ilabas mo na, Buntoy. Masyado kang matigas, ha? Ibigay mo na. Kung ayaw mong mawala ka sa mundo. Hindi ko hahayaang mapasakamay nyo ang mutya ng aming angkan. Alam mo naman na naging presyo ng dating pagtatangka ng pag-agaw sa amin ng angkan mo ng mutya. Ang dugo na may hinagkaya mo at dumanak. Hindi ako magpapadala sa kagustuhan mo. Mamatay ka! Leche, gusto mo bang hugutan din kita ng ulo? Gaya ng nanay mo? Mabilis na nagbagong anyo si Unyok. Mula sa tao ay nag-anyong halimaw ito at mabilis na sinunggaban si Tatang Buntoy. Binunot ni Tatang Buntoy ang punyal sa kanyang tagiliran at balak sanang itarak ito sa dibdib ni Unyok nang isa na namang aswang ang sumugod sa kanya. Sunod-sunod na halos hindi na siya nakailag sa mahahaba at matatalim na kuko ng mga ito. Pumulupot sa leeg ni Tatang Buntoy ang mahaba at madulas na dila ng isa sa mga aswang. Bitiwan niyo ako! Mga tuso! Mga demonyo kayo! Hindi niyo ako matatalo! Hindi niyo maaangkin ang mutya! Hawak-hawak ng dalawa pang aswang ang magkabilaang braso ng matandang si Tatang Buntoy. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa lupa. Ang paligid ay nagkakagulo. May mga sigaw, iyakan at tunog ng mga pintuang pilit binubuksan ng mga nilalang. Ngayon, wala ka ng kawala, Buntoy. Hindi mo pa rin ba ibibigay sa akin ang mutya? Ano? Ibigay mo na! Hanggang kailan mo pa ipipilit ang iyong katigasan? Kahit na anong gawin niyo, hindi niyo makukuha ang hinahanap niyo. Magkamatay na tayo, Unyok! Hindi mapapasa inyo ang mutya! Huwag mo kong gawing mangmang. Gusto mo ba talagang mamatay? Alam kong nasa pamilya mo ang mutya. Hindi kayo makakaligtas. Ilabas mo na, Buntoy. Ibigay mo na sa akin ang mutya. Hindi niyo alam ang tunay na kapangyarihan ng mutya. Hindi ito laruan. Kapag nilamon niyo ito, kayo mismo ang malalamon na kasakiman niya. Huwag mo kaming pangunahan, tanda. Manahimik ka. Alam kong ginagawa ko. Ibinaon ni Unyok ang kuko sa braso ni Tatang Buntoy. Humigpit ang kapit at agad na ikinangiwi ng matanda dahil sa labis na sakit. Aray ka! Pitiwan mo ako! Hayop ka, Unyok! Pitiwan mo ako! Hayop ka! Napaka-demonyo mo! Kagaya ka rin ng ina mo! Nasaan na ang lakas mo, tanda? Nasaan na? Hindi ba dati ay hambog ka? Kasing hambog mo ang tatay mong kumitil sa buhay ng nanay ko! Ay, aswang! Lubayan mo si Tatang ko! Ako ang kalabanin mo! Alam ko kung anong pakay mo! Ito ba? Sa pagkakataong yun, iniangat ni Istoy ang medalyon at ang mutya na nasa leeg niya.
Mabuti at dumating na rin ang hinihintay ko. Akala ko'y magtatagal pa ang pagpapahirap namin sa lolo mo. Akin na. Ibigay mo sa akin ang mutya at ang medalyon kung gusto mo pang mayakap ng buhay ang lolo mo. Apo, wag! Huwag kang makikinig sa hayop ka si yung aswang na ito. Kilala ko ang ugali ng mga aswang, Apo. Hindi sila patas kung lumaban. Wag, Apo! Huwag mong ibibigay sa kanya ang medalyon at ang mutya! Tumigil ka, tanda! Ama si Tatang, hindi mo ako mabibilog, Mang Unyok. Hindi ko hahayaang mapasa kamay mo ang mutya at ang medalyong ito. Ay, kung ganon, kailangan pa kitang patayin para mapasa ko yan. Walang ano-ano'y, mabilis na sinunggaban ni Unyok si Istoy. Gamit ang kanyang mahaba at madulas na dila, ipinulupot niya ito ng maigpit sa braso ng bata. Napasinghap naman si Istoy. Pilit kumakawala, ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakagapos. Sunod ay sinakal siya nito. Tatang, hindi ako makahinga. Tulong! Nagmamadaling nagpumiglas si Tatang Buntoy. Halos mawalan ng hininga sa takot para sa kanyang apo. Kita niya kung paanong unti-unting hinihigpitan ng aswang na si Unyok ang pagkakasakal sa batang si Istoy. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang punyal na kanina pa nakatago sa kanyang tabi. Ang sandatang nilagyan niya ng dasal at langis na mula sa ugat ng punong kahoy. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Nanginginig at pilit na iniaabot ang punyal na ilang dangkal lamang ang layo. Tumalsik pa ito ng kaunti, dahilan para mas lalong mahirapan siyang kuhanin yon. Nang magtagumpay, buong lakas niya itong itinarak sa dila ng isa sa mga gumagapos sa kanya. Sinunod niya ang ilan pang aswang bago niya natulungan ang kanyang apo sa kamay ni Mang Unyok. Hindi mo ako matatalo, tanda. Umugod-ugod ka na. Kaya dapat ka na magpahinga habang buhay. Kung alam ko lang, nabalak niya naman maghari-harian muli. Hindi sanay, nung bata ka pa, tinuluyan na lang kita. Hindi ko alam na mas lalaki ka pang halimaw kaysa sa mga magulang mo. Buwisit ka talaga. Ikaw rin na may kagagawan ng malaking peklat sa mukha ko. Ito ang tanda na minsan mong pinahirapan ang hukbo namin. Kaya't panahon na para pagbayaran mo ang lahat ng yun. Bagay lamang sa inyo yan. Istoy, Apo, gamitin mo ang lakas mo. Huwag kang papatalo. Huwag kang magpapakain sa takot mo. Labanan mo ang halimaw na yan. Naniniwala ko sa iyo, Apo. Kaya mo yan. Akala mo ba, Buntoy, ay matatalo na lang ako basta-basta ng paslit na ito? Nagpapatawa ka yata. Hinding-hindi ako papayag na magwagi na naman kayo gaya ng dati. Matagal kaming nanahimik at ngayon namin kayo pababagsakin. Sumuko na kayo! Bago pa kayo maging abo! Hindi kami natatakot sa inyo, mga pangit na nilalang! Hindi batid ni Istoy, ngunit pakiramdam niya ay parabang may kung anong malakas na puwersa ang dumadaloy na sa kanyang katawan. Parabang may bulta-bultahing kuryente ang kumakalat sa kanyang mga ugat hanggang sa kahuli-hulihang himaymay ng kanyang laman. Nang atakihin siya ng 4 na aswang, agad siyang nakaiwas. Mabilis ang kanyang galaw at gamit ang punyal na inabot ni Tatang Buntoy, inisa-isa niyang sinaksak ang mga yon sa dibdib, direkta sa puso. Siguraduhin mo, Apo, na matatamaan mo ang puso nila. Pakadiinan mo na gusto. Opo, Tatang Buntoy! Tatang Buntoy,
Ako po, ano po pwede ko may tulong? Sabihin niyo po sa akin. Ikaw, Dambo, kunin mo ang mga langis ko sa silid. Ipahid mo yan sa mga nasugatan. Bilisan mo! Akala mo ba, madali mo na lang kami mapapabagsak, Buntoy? Pati ikaw rin, Paslit. Akala mo ba, matatalo mo kami? Hindi! Hindi ako makakapayag! Wala pa kayo sa kaligtingan ko! Wala sa inyong makakaligtas! Pagkatapos sabihin nun, isang napakalakas na alulong ang pinakawalan ng aswang na si Unyok. Sunod ay ang pagdami pa ng mga aswang. Ang ibang aswang ay abala sa pagpuntirya sa mga tao sa baryo. Ang iba pa'y pilit na sinisira ang pintuan para lamang makapasok sa bahay. Tatang Buntoy, padami po sila ng padami. Hindi ko na po sila kakayanin. Kasama mo ako, Apo. Huwag ka mag-alala. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Pero tatang, may sugat ka na po eh. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako papayag na magwagi ang mga demonyo na yan. Hoy, Mang Unyok! Lumaban ka ng patas! Huwag kang duwag! Muling iginapis ni Mang Unyok ang braso ni Istoy gamit ang mahaba at madulas na dila. Pilit na kumawala naman ang bata. Ngunit lalo lamang humihigpit ang pagkakabigkis na parabang mababali na ang kanyang buto. Naalala ni Tatang Buntoy ang gulok na lihim na nakatago sa kanyang binti. Mabilis niyang inabot ito at sa isang iglap ay buong lakas niyang isinaksak yun sa dila ni Mang Unyok. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Ipapalhalap ko sa inyo ang sakit na hindi yung panaranasan, tanda! May salbo ka ng sagabal at ang ihimasok. Uumahin kitang puksain at isusunod ko ang apo mo na pasaway! Galit na galit at medyo nabubulol pa na nilapitan ni Unyok si Tatang Buntoy. Dahil nanghihina na, hindi na siya nakailag pa. Nakangisi at galit na itinarak ni Unyok ang mahahabang kuko sa dibdib ni Tatang Buntoy. Dinukot niya ang puso nito. Kasunod nun, ang malakas na hiyaw ni Unyok. Pinagsamang galit, pagkamuhi at lungkot ang naramdaman ni Istoy sa mga oras na yon. Para bang huminto ang lahat at nagunaw ang kanyang mundo. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang habilin ng lolo na wag siyang papatalo sa mga aswang. Napasalampak na lamang ang batang si Istoy. Naging madali para kay Mang Unyok na mabihag siya. Ang ibang aswang ay umamba na ang dila, handa na para sa pagbutas sa kanyang tiyan at gawing pagkain ang kanyang lamang loob. Hinawakan ni Mang Unyok ang mutya sa dibdib ng batang si Istoy, ngunit agad na umurong ang kamay niya nang tila ba napaso ito nang dumampi roon. Napaatras siya, suminghal, at ang balat ng kanyang palad ay biglang nalampnos. Ano to? Anong uri na kapangyarihan na nakakulong dito? Anong nilagay niyo sa mutya? Ang kapangyarihan ng mutya ay hindi para sa mga nilalang nakagaya niyong mga demonyo. Ito ang proteksyon ng mga inosente. Hindi para sa mga uhaw sa dugo. Tama na! Mga kasama, huwag niyong hayaang huminga pa ang batang ito. Kung hindi niya ibibigay, dudurugin natin ang buong baryo hanggang sila na mismo ang magsuko ng medalyon at ang mutya na hawak nila. Nag-umpisa ng umalulong ang mga aswang. Ang ilan ay tumalon sa bubungan. Ang iba na may lumipad patungo sa mga kabahayan. Maririnig ang mas malakas pang sigawan at iyak mula sa mga tao. Wag! Mga walang kaluluwa kayo! Huwag niyo nang idamay ang mga inosente! Wag! Kung ayaw mo silang madamay at magaya sa lolo mo,
Isang salita lang. Ibigay mo na sa akin ang mutya. Isang piraso ng bato, kapalit ng buhay ng lahat ng mga tao dito. Pipiliin mo ba silang mamatay dahil sa iyong katigasan? Mas pipiliin kong mamatay na walang pagsisisi kaysa mabuhay na dala ang kasalanan ng buong nayon. Sumabog ang galit sa muka ni Unyok. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses na parang kidlat. Kung ganon, ito na ang katapusan mo, Istoy! Napapikit na lamang si Istoy. Hinihintay na tumarak ang matatalim na kuko ng aswang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man maitarak ni Unyok ang mahabang kuko sa dibdib ni Istoy, biglang nagliwanag ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Ang sinag nito'y nakakasilaw. May puting liwanag ang lumalabas sa mutya na parabang sikat ng araw. Kasabay ng liwanag ay isang malakas na alulong ang sumambulat mula sa mga aswang. Isa-isa silang napasigaw. Ang mga tinig nila ay tila puno ng sakit na parabang nasusunog sa apoy ng impyerno. Ang kanilang mga balat ay nalapnos, nagdikit-dikit at unti-unting naging abo hanggang sa tuluyang namayani ang mahabang katahimikan. Nakatulala si Istoy. Humahabol ang paghinga. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Wala na ni isang bakas ng mga aswang. Ngunit kasabay ng pagkawala nila ay ang nakapanlulumong tanawin ng mga labi ng mga inosenteng tao na hindi nakaligtas sa kasamaan ng mga aswang. Mahigpit na napakapit si Istoy sa kanyang mutya. Ang liwanag nito ngayon dahan-dahang humihina hanggang sa magbalik sa karaniwang anyo nito. Pag-ikot ng kanyang paningin, napaluha siya nang makita ang nakahandusay na katawan ng lolo niyang si Tatang Buntoy. Nakasubsob ang matanda, payapang nakapikit na parabang natutulog lamang. Ngunit ang sugat sa kanyang dibdib ay patunay ng huling laban na kanyang isinugal. Agad lumapit ang batang si Istoy. Nanginginig at marahang hinaplos ang payapang muka ng kanyang Tatang Buntoy. Tatang! Tatang naman eh! Tatang, gising po kayo! Tatang! Hindi niyo ako pwedeng iwan! Tatang! Tatang! Tanging hagulgol na lamang ni Istoy ang maririnig sa buong paligid habang yakap-yakap niya ang katawan ng nag-alay ng lahat upang siya'y mailigtas. Tang! Gumising ka! Ipapakita ko pa sayo namin bukas eh! Tatang naman eh! Masamang biro to, Tatang! Tatang! Tama na, Istoy. Tama na. Wala na si Tatang Buntoy. Hindi! Hindi siya patay! Buhay si Tatang! Buhay siya! Dadalo pa siya bukas eh! Papanoorin niya pa akong sumayaw! Tumayo ka na riyan, Istoy. Ayaw ni Tatang Buntoy na makitang nagkakaganyan ka. Ayusin mo ang sarili mo. Tumahang ka na. Tatang! Tatang, gumising ka na! Parang awa mo na, Tatang! Walang nagawa si Istoy kung hindi ay yakapin na lamang ng mahigpit ang kaibigan. Dinaluhan niya ito sa pagdadalamhati sa yumaong lolo. Paalam po, Tatang Buntoy. Tapos na po ang laban. At nanalo po tayo, Tatang. Kinabukasan, kahit pasan pa ang bigat ng kalungkutan, sumabak si Istoy sa patimpalak sa kanilang paaralan.
Tahimik siyang naghanda at pumasok. Walang kahit sinong kaagapay dahil wala na ang dating laging nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Nang ideklara silang panalo, umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan ng mga tao. Ngunit sa puso ni Istoy, puno ng kalungkutan ang nangingibabaw sapagkat wala na siyang pag-aalayan ng kanyang tagumpay. Wala na ang kanyang tatang Buntoy. Ilang araw lamang matapos ang nakapanlulumong laban sa mga aswang, agad inilibing si tatang Buntoy sa maliit na sementeryo ng baryo. Nalaman din nila na ang sinasabi ni Unyok na binibenta nilang bulalo ay hindi basta sa baka o lamang loob ang sahog, kundi laman ng mga nabibiktima nilang mga tao. Pagkatapos ng ilang araw, pumunta si Istoy sa sementeryo. Nakatayo si Istoy sa tabi ng puntod ng kanyang lolo. Tangan ang mutyang minsan ng kumislap upang iligtas siya at ang baryo. Kasabay ng pagluwa ay ang pangakong hindi niya bibiguin ang lolo na tanging umaruga sa kanya mula pagkabata. Batid ni Istoy na marami pang unos ang haharapin niya. Ngunit alam din niyang sa kabila ng lahat, may bagong kabanatang magbubukas. Isang pag-asang maaaring magdala ng liwanag sa kanyang landas. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi kailanman maglalaho ang hapdi ng pagkawala at ang matatamis na alaala ng kanyang tatang Buntoy. Ang tanging naging sandigan, gabay at tunay na tahanan ng kanyang buhay.